Kanina po nabasa ko tong post na to. An attack on Duterte is an attack on the Filipino people. I beg to disagree. Dapat dito, an attack on Bongbong Marcos is an attack on the Filipino people. Yun ang mas tama. Dahil ang presidente po natin ngayon ay si Bongbong Marcos. At siya ay binoto ng majority ng mga Pilipino. And the President of the Philippines represent the Filipino people. Hindi na po si Duterte. Dapat dito, an attack on Duterte is an attack on the irregularities, the crimes committed during his term. Paano magiging attack on Filipino people? Majority po ng taong bayan ay gusto ang mga nangyayaring yan. Nakatutok sa Quadcom hearings dahil gusto po ng majority ng Pilipino na malaman ang katotohanan. At yan po ay nangyayari sa Quadcom hearings. Huwag na po nating intindihin yung Senate hearings dahil puro kaalyado po ni Duterte ang karamihan dyan sa Senado. Ang nagkaroon lang ng bayag dyan si Senator Risa Hontiveros. Doon nga sa Senate hearing hindi nila narendahan si Duterte. Puro pagmumura ang narinig natin. Samantalang sa Quadcom, natakot si Duterte magmura dahil hindi siya sasantuhin ng mga kongresista natin. Bawal ang pagmumura sa mga congressional hearings. Mako-contempt ka talaga. Nakita nyo? Dinarendahan si Duterte. Nakarinig ba tayo ng kahit na isang PI sa kanya? Sa haba ng hearing na yon? Wala. At kung talagang attack on the Filipino people yan, dapat marami ang sumuporta kay Duterte. Dapat marami ang nagpunta sa Quadcom hearing para magpakita ng suporta. Dapat doon pa lang nakapag people power na sila. Ipinakita nila ang lakas ng Duterte, ang lakas ng mga supporters ni Duterte. Dapat nagpuntahan sila doon. Dapat. Isa pang dapat yung mga people power matagal na nagtagumpay. Dapat natanggal na nila si Bongbong Marcos sa pagka-presidente. May nagtagumpay ba sa mga people power nila? Wala. So nasan itong Filipino people na inaatake daw kapag inatake si Duterte? Meron pa akong isang nabasang post galing sa isang DDS. Sabi niya, 50,000 shares in less than 24 hours. The Filipino people are fuming with anger of what his enemies did to FPRRD. One false move from the enemies may trigger an irreversible chain reaction. The air smells gas. One spark is all it takes. Napakadami ng moves ang ginawa ng Quadcom. Bakit walang nangyayari? Bakit si Bongbong pa rin ang presidente? Nasa yung sinasabi nitong one spark is all it takes. Nahuhubaran na nga yung baho ni Duterte sa Quadcom Ilang spark pa ba ang kailangan ninyo? Bakit hindi magpunta ang mga supporters ni Duterte sa ilang beses na, ilang ulit na nagtawag ng people power? Kung totoo itong sinasabing an attack on Duterte is an attack on the Filipino people at fuming with anger na daw ang mga Filipino, nilahat niya ang mga Filipino dahil sa ginagawa kay Duterte. Ang ginagawa kay Duterte ay para malaman ang katotohanan. At marami po tayong nalalaman. Dahil mismong si former president ang umamin sa mga patayan. In fact, siya mismo umamin na marami na rin siyang napatay. So nasaan ang atake doon? Mismong si former president ang naghuhubad ng sarili niya sa publiko. Nakikita ng taong bayan ang ginawa niya. Granted na maraming nagawa daw si former president. Yun ba ay lisensya para ikaw ay pumatay ng tao? Pwede bang sabihin ng isang presidente, bilang isang presidente, bibigyan ko kayo ng magandang buhay, pero bigyan nyo ako ng lisensyang pumatay ng tao. Ganun ba ang gusto ninyo? The end will never justify the means. Hindi porke sinasabi nyong maraming nagawa si former President Duterte, may karapatan na siyang maging Diyos, na may karapatan na siyang magdesisyon sa buhay ninyo kung dapat ka bang mamatay o dapat ka pang manatiling buhay. So tama na yung mga pagbabanta kayo mga DDS. Kung talagang malakas ang puwersa ninyo, ipakita na ninyo. Ito nga lang pagkakakulong kay Kibuloy. Sinabi ninyo, kapag hinuli si Kibuloy, magkakagulo. O ngayon, may umiintindi pa ba? Pinapansin pa ba si Kibuloy? Hindi, dahil hinihintay na lang natin ang pag-usad ng hustisya.
Malaman natin kung may kasalanan o wala si Kibuloy. Yan din ang gustong malaman ng Pilipino dito kay former President Duterte. At kung totoo itong pagbabanta ninyo na one false move from the enemies, sasabog ang mga Pilipino. Ang tagal! Ilang beses na yan, people power, walang nagtagumpay. Hindi nila mapuno yung lugar na pinagdadausan nila ng people power. Tapos magyayabang itong DDS na to. The Filipino are fuming with anger sa ginagawa ng mga kalaban kay FPRRD. Tama po, the Filipinos are fuming with anger sa mga nadidiskubre, sa mga nalalaman ng mga patayan na naganap nung panahon ni Duterte. Dati bulong-bulungan, dati chismis-chismis, dati spekulasyon lamang, pero dahil sa pag-amin ni Duterte, lahat po yan ay hindi na spekulasyon. Dahil yan po ay katotohanan ng galing mismo kay dating Pangulong Duterte. Ikumpara nyo nga yung sinasabi niyong pag-atake kay Duterte doon sa pag-atake kay President Bongbong Marcos. Mula nung inatake ng kampo ni Duterte ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mas lalo pong tumaas ang trust rating at ang satisfaction rating ni President Bongbong Marcos. Kumpara mo kay VP Sara na dating mataas pero ngayon patuloy ang pagbaba. At pag-atake bang masasabi, yung mga inilabas na pasabog ni former Senator Sonny Trillanes tungkol sa mga bank accounts, hindi lang ni Duterte kundi ng buong pamilya niya. Dawit pa dyan si Vice President Sara Duterte na ang limpak-limpak na mga salaping pumapasok sa mga bank accounts ng mga Duterte ay galing di umano sa mga drug lords kapalit ng proteksyon. At paano naman hindi maniniwala ang taong bayan kay Trillanes? Nakita nyo ang reaction ni former President doon sa Quadcom hearing? Kung wala siyang itinatago, hindi dapat ganun ka-trigger si Duterte na halos ipokpok niya yung microphone kay former Senator Trillanes. Doon pa lang sa mga asta at galawan ni Duterte, makikita na po natin kung siya ba ay guilty or hindi sa mga inaakusa sa kanya. Tapos ngayon, ibibintang na naman ni Duterte kay President Bongbong Marcos. Isisisi na naman kay PBBM kung bakit lumitaw si Trillanes. Sabi ni former President Duterte, itong si Trillanes talagang Malacanang sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng ganun. Walang pera yan. Nagtataka ako, bakit ang Malacanang ginagawa? Wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-aatake kay Presidente. Ulitin ko po yan ha. Wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-aatake kay Presidente. Isa na namang inconsistency ni former President. Sabi niya, pero alam ko, si Trillanes nagtatrabaho kay President Marcos. Nasaan ang katibayan mo? Samantalang noon pa man, si Duterte pa ang presidente, inaatake na siya ni Trillanes. So bakit noon hindi sinabi ni Duterte, napakawala ni Bongbong si Trillanes? Ngayon lumitaw ulit si Trillanes para ilabas ang baho ng mga bank accounts na yan. Sasabihin ni Duterte, nagtatrabaho si Trillanes sa Malacanang. Pero siyempre ito yung mas nakakatawa rito. Pinapatunayan lang na si former President Rodrigo Duterte is consistently inconsistent. Ulitin ko ulit yung sinabi niya. Wala namang kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-aatake kay Presidente. Uulitin na naman ba natin? Saan po galing yung cocaine issue na yan? Saan galing yung bangag issue na yan? Sino ang may sabing meron tayong presidenteng bangag? Hindi ba si Duterte? O, matapos ng ilang araw niya sinabi yan, wala daw siyang sinabi. Kahit na daw siya ipatayin ng 1,000 beses, wala daw siyang sinabi na bangag si President Bongbong Marcos. Pero after a while, ito na naman siya, bangag daw ang ating presidente. Hindi ba pag-atake yon? Bakit hindi sinuportahan ni Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos noong 2022 presidential elections? Imbis na suportahan niya dahil katandem ni Sara Duterte, anong ginawa niya? Nagpalabas ng mga issue tungkol sa isang presidentiable na nagko-cocaine. Mula noon hanggang ngayon, yun ang pag-atake nila. Tapos sasabihin na naman ni Duterte na hindi naman ako nag-aatake kay Presidente. Sus! Kaya wala nang naniniwala kay Duterte.
Wala siyang isang consistent na salita. Paiba-iba talaga. So ngayon, sa galit ni Duterte, sabi niya, somebody should teach him a lesson, referring to Trillanes. Duterte read his libel case versus Trillanes. Aba, dapat nung palang 2016 nung naging presidente si Duterte, sinampahan niya na ng kaso si Trillanes dahil kung ano-ano ng paninira daw ang sinabi ni Trillanes nung presidente si Duterte. Pero dapat bang matakot si Trillanes kung siya ay sasampahan ng libel case ni former president? Aba, mas maganda yan kung tutuusin. Dahil kapag sinampahan ng libel case si Trillanes, kailangan maglabas ng mga ebidensya at mapipilitan ang bangkong ilabas yung sinasabi ni Trillanes at ipakita sa taong bayan yung mga bank accounts na sinasabi ni Trillanes. Mas maganda yan. Sige, sampahan nyo na as soon as possible. Ngayon na, tulad na sinasabi ni Duterte, pipirma daw siya ng waiver. Agad-agad, para lang bawiin. So kung sasampahan ng kaso si Trillanes, hintayin po natin, abangan natin. Sana itong mga susunod na araw lang, magsampa na sila ng kaso. Natakot ba si Trillanes? Ang sagot ni former Senator Sonny Trillanes, hindi ko bibitawan ang bank accounts issue na ito kasi namimilipit si Duterte kapag ito ang pinag-uusapan kasi dito siya mabibisto kung gaano siya kakorap, involved sa illegal drugs. Kasi nakita naman natin Hindi naman po pwedeng magsinungaling yung napanood natin. Masyado pong na-trigger si Duterte nung inilabas ni Trillanes itong mga bank accounts na to. To the point na gusto niyang saktan si Trillanes. Hindi na po kailangan maging trabahador si Trillanes ng Malacanang. Dahil noon pa, malakas na ang loob ni Trillanes na ilabas lahat ng kanyang nalalaman. Kung hindi siya nagtagumpay nung panahon ni Duterte, baka ito na ang tamang pagkakataon. So kung ididemanda siya ng libel, go ahead. Dahil hindi bibitawan ni Trillanes yung bank accounts issue na yan. At sana naman, tototohanin na. Kasi madalas ang nangyayari sa atin, puro pagbabanta, pero wala namang nangyayari. Hanggang lip service lang. So, tinan natin, kung ididemanda nga ni Duterte si Trillanes ng libel, at kung totoo na hindi bibitawan ni Trillanes itong bank accounts issue na to. So, mabalik tayo dun saan attack on Duterte is an attack on the Filipino people. Wala pong katotohanan dito. Dahil kung attack on the Filipino people yan, matagal nang nag-alsa ang mga Pilipino. Kung talagang suportado ng Filipino people si Duterte, hindi na tumagal ng 2 taon si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Unang people power pa lang na tinawag ng mga maisog, dapat doon pa lang naglabasan na ang taong bayan. Hindi Habang tumatagal, lumalabas lahat ng baho ng kabilang kampo. Kaya lalong nawawala yung pag-asa nila. So sa mga ibinunyag mismo at inamin ni former President, lalo na doon sa issue ng EJK at doon sa sinabi niyang siya mismo ay may mga napatay na, mas lalo na pong nawala ang pag-asa ng mga maisog na matutuloy at magtagumpay yung kanilang people power. Dahil wala na nga silang people, wala pa silang power. At kung sino man ang nagsulat nito, an attack on Duterte is an attack on the Filipino people. Hindi na po si Duterte ang presidente. The Filipino people is represented by the current President of the Philippines. Walang iba kundi si Bongbong Marcos. So baliktad dapat ito. An attack on President Bongbong Marcos is an attack on the Filipino people. Real talk lang po tayo. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.